Ako nga pala si Thea, 30 years old, naganap ang isishare kong kwento sa inyo, may ilang buwan na ang nakakaraan. Nagkaroon ako ng boyfriend na mas matanda sa akin ng 10 taon. Itago na lang natin siya sa pangalang Bricks. Nakilala ko siya sa isang event kung saan ay naging promo girl ako at siya naman ay isa sa mga guest. Unang pag-uusap pa lamang namin ay nakaramdam na ako kaagad ng kakaibang spark. Hindi natapos ang gabing yon na hindi niya ako napakilig at napatawa. Kahinaan ko pa naman ang dalawang yon, Papa Dudut. Kaya naman after ng event na yon ay ako na ang naglakas ng loob na kunin ang number niya. Wala kasi akong Facebook noon dahil binura ko ng time na nagkahiwalay kami ng ex ko. Hindi rin kasi nakatulong sa mental health ko ang makita pa ang ex ko na pakalat-kalat sa Facebook. Niligawan ako ni Bricks ilang araw after ng event kung saan kami nagkasama. Hindi ko na nga pinatagal pa ang panliligaw niya dahil baka makawala pa siya. Naniniwala naman kasi ako noon na hindi na dapat pinapatagal ang panliligaw kung seryoso ka na sa kanya. Nagkataon na talagang seryoso na ako kay Bricks at naging kami kaagad. At hindi ko pinagsisihan ng desisyon na yon, lalo na nang mas makilala ko pa siya, Papa Dudut. Pinaka-okay na talaga siya sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Unang beses yon na nakaramdam ako na itrato ng maayos. Nagbuhay reyna ako sa kanya dahil sobrang maalaga at lahat ng kailangan at gusto ko ay ibinibigay niya. Kabaliktaran talaga siya ng mga naging ex ko kasi ako ang madalas na nag-i-effort. Pero sa relasyon namin ni Bricks, siya lahat ng gumagawa noon para sa akin. Sorry, hindi ko kaagad nasagot yung tawag mo. Nakaidlip kasi ako sa sopa. Kala ko naman busy ka sa ibang lalaki. Uy, walang ganyan. Alam mong ikaw lang ang forever. Biro lang naman. May tiwala naman ako sa'yo. Dapat lang. Alam mo namang patay na patay ako sa'yo eh. Ako rin naman. So bakit ka nga nakipagkita sa akin? Miss mo na ako agad? Ang clingy ha. Kahit naman kasama kita parang namimiss pa rin kita. Ewan ko, iba ang tama ako sa'yo eh. Di na kailangan mambola ha, nakuha mo na ako eh. Kuhang-kuha na. Kahit naman sa akin ka na, kailangan ko pa rin ipaalala sa'yo na mahal kita. Huwag kang ang ganyan. Baka buntisin kita eh. Ako talaga ang mabubuntis? Bakit ka nga andito? Dali na habang hindi pa nauubos yung kilig ko. Diba sabi mo gusto mo ng asong corgi? Oo, pangarap ko yung asong yun. Ibabalita ko lang sa'yo na nakabili na ako. Seryoso ka ba? Nasaan? Nasa bulsa ko. Bulsa? Ano yan, keychain lang? Joke. Nasa kaibigan ko pa. Bukas ko pa kukunin. Ay hala, seryoso ka talaga? Kumuha ka talaga? Mukha ba ako nagbibiro? Ang aga mo naman akong sinorpresa, bukas ko pa pala makukuha. Na-excite ako eh. Kailangan ko na agad ibalita sa'yo. Pwede naman kasi bukas, ikaw talaga? O baka ginamit ko lang talagang excuse yung aso para makita kita ngayon. Napupuno na naman ako ng kilig sa katawan ha. Umaapaw na ba? Tumatagas na. Yung corgi muna ang baby natin ha. Kahit wala pang corgi, ikaw na muna ang baby ko. Ako naman ang umaapaw sa kilig ngayon. Huwag kang competitive. Mas umaapaw ang kilig ko kaysa sa'yo. Ang swerte ko talaga sa'yo. Kaya ang sarap mag-effort kasi ang sarap mong mahalin lagi. Ako nga tong swerte sa'yo eh. Huwag kang competitive. Gaya-gaya ng linya. I love you. I love you too. Na-excite na tuloy ako sa corgi. Nakakaselos naman. Mas na-excite ka pa ata sa aso kaysa sa akin eh. Sana all aso. Ito naman pati aso pag seselosan. Alam mo namang ikaw lang ang #1 na aso sa buhay ko eh. Oo, aso talaga ako. Kasi sobrang loyal ko sa'yo. Di ko yun napaghandaan ah. Alam mo kung ano yung dapat mong paghandaan? Sige nga, ano?
Paghandaan mo pa yung ibang effort ko sa susunod. Aba, mukhang nakapag-ipon ka ng effort ah. Hindi lang ako basta nakapag-ipon. Umaapaw na yun. Parang kilig ko. O sige, ready na ako para dyan. Wala nang bawian ah. Si Bricks na talaga ang naisip kong bigay ng Diyos kapalit ng mga heartbreak ko sa mga nakarelasyon ko dati. Feeling ko naman noon ay deserve ko si Bricks dahil sa dami ng pinagdaanan ko sa mga maling lalaki. Nakapitong karelasyon na ako sa past at lahat yon ay hindi nag-workout. Aminado naman ako na may pagkakamali ako sa mga relasyong yon. Pero mas grabe ang ginawa nila sa akin. Lahat ng 7 nakarelasyon ko na yon kung hindi nag-effort ay niloko lang ako. Yung iba nga after akong makuha ay nakipag-break sa akin tapos sasabihin na kung pwedeng maging casual fling lang muna raw dahil hindi pa sila ready sa pakikipagrelasyon. Nainis at nabastusan ako roon dahil nga gusto nilang mag-benefit sa akin lalo na sa katawan ko. Tapos ayaw nila akong bigyan ng label. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na balang araw ay mahahanap ko rin ang tamang lalaki para sa akin. At yun na nga papadudot dumating na si Bricks na matagal ko nang ipinagdarasal. Totoo nga yung pagminahal mo ang sarili mo ay saka naman ibibigay ng universe ang tamang tao para sa iyo. Ganon kasi ang nangyari sa amin ni Bricks. Nakwento ko ngayon sa aking best friend na si Iya, naging kaklase ko sa college si Iya at doon nagsimula ang friendship namin papadudot. Siya rin ang naging witness sa lahat ng pain na naranasan ko mula sa mga nakaraang relasyon ko. Kaya naman nung nakilala ko si Bricks, agad ko nang nakwento kay Iya ang tungkol sa kanya. Siyempre, very supportive noon si Iya sa akin dahil gusto na niyang mahanap ko ang tamang lalaki para sa akin. Sinabi nga niya na gusto na niyang makarelate ako sa buhay may asawa. Meron na kasing asawa si Iya at napakaganda ng love story nila. Kaya naman pinagdasal ko sa Diyos na sana'y maranasan ko rin ang naranasan ni Iya pagdating sa love life. At nangyari na ngayon sa tulong ni Bricks. Nasa labas ka pa lang ng bahay, ramdam ko na yung kilig mo, ha? In love, yarn? Mula EDSA hanggang dito sa bahay mo sa Antipolo yung kilig ko, girl. Naniniwala naman ako. Bricks yung pangalan ng new guy, no? Sa sinend mong picture, infer, ang gwapo. New and last guy na for me. Wow, ganun ka ka-sure sa kanya? Ay nako kung alam mo lang. Parang ngayon pa lang kita narinig na naging sure sa isang lalaki, ah. Eh paano naman ako magiging sure dati? Eh di naman din sila sure sa akin. It's a tie lang. Tama naman. Iba kasi talaga tong si Bricks. Naku kung alam mo lang talaga. Kailan mo ba siya papakilala sa akin para makilatis ko na? Saka na pag hindi na siya busy. Busy saan? Sa pangbababae? Ay wag mo akong pinag-overthink. Umiiwas na ako dyan. Magandang impluensya naman pala talaga yung si Bricks sa'yo. Siya lang pala ang makakatanggal ng pag-overthink mo eh. Gusto kong magbago para sa kanya. Ay, true love na yan, girl! Oo rin. Alam mo bang binilan niya ako ng corgi? Aso ba yun? Hindi, peanut butter siya. Ito nakakainis! Oo nga, aso. Di ba mahal yun? Oo, kaya nga nagulat talaga ako na binilhan niya ako. Nagkwento lang ako isang beses na pangarap kong magkaroon ng corgi. Tapos bumili siya agad? Agad-agad. Nako, kaya mo bang sustentuhan yung pangangailangan ng aso na yon? High maintenance yung mga may breed na aso, ha? Alam ko naman, saka si Bricks naman na magpo-provide ng pagkain at pang-vet ng aso. Wow, parang legit na padre de pamilya, ha? Anak nyo na yon? Parang gano'n na nga, pang-testing namin kung pwede kaming maging magulang. Siya pwede na maging tatay. Ikaw, medyo konting effort pa. Grabe ka naman! Joke lang! Ready ka na ba sa ganong buhay? Yung maging asawa at nanay? Mula nung nakilala ko si Bricks, oo. Iba talaga ang Thea ngayon. Sobrang in love! Totoo kaya, ayoko nang pakawalan pa si Bricks dahil siyang perfect guy for me. Ay, sana kahit tumagal kayo ay hindi siya magbago.
Kahit magkabilbil ka o maging losyang, mahal ka pa rin. Dapat lang. Yung kahit magkaroon kayo ng maraming anak, dapat mahal at priority ka pa rin. Iya? Okay ka lang? Sorry, medyo may pinagdadaanan lang kasi kami ng asawa ko. Bago ata yan ah. Kailan pa? Matagal na. Hindi ko lang sinasabi kasi nahihiya ako. Paano puro ako post sa Facebook na masaya kami pero sa totoo lang, puro kami problema ngayon. Hindi ko na alam kung magtatagal pa kami ng 1 taon. Ano ba yan? Sana hindi muna ako nagkwento sa'yo tungkol sa relasyon ko. Napasama ko pa ata ang loob mo eh. Girl, sana maayos nyo pa yan. Sayang ang 10 years na relasyon ninyo. Ayos lang, ano ka ba? Masaya nga ako para sa'yo kasi finally nahanap mo na yung perfect guy for you. Sana lang talaga hindi siya magbago at maging consistent yung pagmamahal niya sa'yo kahit na marami nang nagbago sa'yo. I'm sorry, Thea. Nasira ako patuloy yung moment mo. Niyakap ko si Eya dahil sa nalaman ko, Papa Dudut. Naramdaman ko ang lungkot sa kanya habang magkayakap kami. Nakilala niya noong college kami ang napangasawa niya, sila pa nga ang inidolo ko pagdating sa relasyon dahil sobrang ma-effort yung guy para kay Eya. Minsan nga habang nasa trabaho kami ay nagpadala ng maraming rosas at chocolates yung asawa ni Eya sa kanya. Take note lang po, ordinary day lang po yun, pero akala mo ay may okasyon nang nagpasabog ng effort si Guy. Ayaw ko na lang i-mention ang pangalan ng asawa ni Eya dahil naiinis ako sa kanya, lalo na nung nalaman kong munti ka nang may mangyari sa Guy na yon at sa katrabaho niya noong minsang nagkainuman sa team building nila sa work. Marami pang nakwento si Eya sa akin tungkol sa pagkasira ng relasyon nila. Hindi naman niya magawang iwan si Guy dahil meron na silang 2 anak. Napaisip at natakot tuloy ako sa mga nangyari sa kanilang mag-asawa, Papa Dudut. Naisip ko na paano kaya kung tumagal kami ni Briggs at mangyari din yon. Ma-effort si Briggs tulad ng napangasawa ni Eya, pero anong nangyari? Ayaw ko na noon na mag-overthink pero hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil nga masyado na akong nahulog kay Briggs. Nakaplano na ako ng future kasama siya at hindi ko mapigilang makaramdam ng takot kung sakali mang hindi matuloy ang plano na yon, Papa Dudut. Sinikap kong tanggalin sa isipan ko ang takot at nag-enjoy lang sa piling ni Briggs. Naisip ko rin kasi na hindi makakatulong ang pag-overthink dahil baka makasira pa yon sa magandang simula namin ni Briggs. Kaya naman nagtiwala na lamang ako sa kanya at sa plano ni Lord para sa amin. Sinurrender ko na noon sa kapalaran kung magiging kami forever o matutulad lamang kami sa mga nawasak na relasyon. Pero lihim sa puso ko ang panalangin noon na sana ay hindi na matapos ang magandang simula namin ni Briggs noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas pa ng mga buwan ay nabawasan ang pangamba ko na baka mauwi lang kami sa wala ni Briggs. Nagpatuloy kasi siya sa pagiging consistent sa akin, kaya wala akong ibang oras para magduda pa, Papa Dudut. Nag-effort na rin ako magtiwala para hindi ko maisip na mauuwi lang muli sa walang relasyon na meron kami. Sunuklian ko lahat ng mga ginagawa niya para sa akin para hindi naman siya mag-isip na di worth ang mga effort na ibinibigay niya sa akin. Lahat ay ginawa ko para sa kanya na hindi ko inakalang magagawa ko. Lahat ng mga bagay na natakot akong gawin sa mga nakarelasyon ko dati ay hindi ginawa ay ginawa ko sa kanya. Ganun ko noon kakampante na kasama si Briggs, Papa Dudut, dahil alam kong kailangan kong isugal ang lahat pagdating sa kanya. Naramdaman ko kasi na sa pagsugal ko sa relasyon namin ay alam kong panalo ako. Papa Dudut, wala na akong masyadong in-expect pa kay Briggs para magpatuloy ang masayang relasyon namin. Yun kasi naging problema ko sa mga ex ko. Masyado kong tinaasan ang expectations ko sa kanila kaya siguro'y nalunod sila at natakot. Iniwasan nila ako hanggang isang araw ay nawala na yung gana nila sa akin.
May nagsabi sa akin na kapag nalulunod daw ang isang lalaki sa expectations ng isang babae ay kusa silang tumitiklop at nawawala. Ayoko naman na gano'n ang mangyari sa amin ni Bricks. Kaya hindi ako naghangad ng kahit na ano na alam ko at ramdam kong mahihirapan siyang abutin. Natuto ako mag-adjust sa kung ano man ang kaya niya lamang ibigay sa akin. Kaya lang sa mga pinapakita at inaabot niya sa akin ay na-feel ko na kaya niyang gawin lahat kahit yung mga imposible. Perfect guy na talaga noon si Bricks. Para sa akin, Papa Dudut. Bricks, ang ginagawa mo dito? Alas 5 pa lang ng umaga. Nag-prepare ako ng breakfast natin. Hala, pati mo sinabi sa akin kagabi na pupunta ka. Eh di hindi na yung surprise para sa mansari natin. Happy mansari! Mansari? Mukhang nakalimutan mo ah. Okay lang, bawi ka na lang sa akin mamaya. Okay lang sa'yo na mag-celebrate ng mansari? Eh di ba dapat naman talagang i-celebrate yun? Hindi lang ako sanay. Kaya pala deadma ka lang sa mga nakaraang mansari natin. Uy, naalala ko naman lahat yon. Kaya lang Ano? hindi nga ako sanay na may karelasyon akong gustong mag-celebrate ng maliliit na bagay tulad ng mansari. Hindi maliit na bagay ang mansari. Gustong gusto ko kayang nagse-celebrate nun. Eh kasi nga, yung mga ex ko, sabi nila hindi naman importante yon. Saka na raw kapag umabot na ng 1 taon. Hindi ako ganon. Araw-araw kitang isa-celebrate. Bola! Hindi ah. Gusto ko lang makita mo na di pare-pareha sa mga lalaki. Nako, sana nga. Wag na lang nating ituloy tong ganitong usapan. Baka masisipa ako sa mga ginawa sa'yo ng mga ex mo. Kain na tayo? Ano ba yung dala mo? Tosino at itlog. Tapos may danggit. Gusto ko yan lahat. Hanggang prito lang ang alam ko eh. Sorry. Hala, ikaw nagluto? Akala ko in-order mo lang. Ipagyayabang ko tong niluto ko. Di man kasing sarap ng mga natikman mo. Pero sana ayos lang sa'yo. Kahit maglasang uling pa yan, kakainin ko yan. Mahal kita. Mas mahal kita. Mas mahal na mahal kita. Makikikumpit ka na naman ba sa pagmamahal? Huwag mo nang balakin. Mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. After kitang ipagluto ng tosino at danggit, mas grabe pa rin ang pagmamahal mo kaysa sa akin? O sige, sa ngayon ikaw ang panalo. Kung bakit naman kasi ang hilig mo makipagkompetensya pagdating sa pagmamahal eh. Di ba pwedeng mahal lang natin yung isa't isa? Di na importante kung sino yung mas? Oo na po, sorry na. Ang hirap lang kasing sukatin tong love ko sa'yo eh. Grabe ka. Para tayong mga teenager sa usapan natin. Kabog natin sila. Papasukin mo na kaya ako para makakain na tayo. Bricks? Ano yun? Nakalimutan kong sabihin. Ang alin? Happy Mansari! Mahal kita sa lahat ng buwan sa kalendaryo. Mas lalong tumamis tong tosinong niluto ko ah. Tara na, kain na. I love you so much! I love you too. So much. Nakangiti ko siyang pinapasok sa loob ng bahay. Hinawakan pa niya ang mga kamay ko at hinigpitan ko ang kapit. Pakiramdam ko noon ay parang nasa pelikula ako at kami ang mga bida. Inayos ko ang mesa habang siya naman ay mabilis na inilabas ang mga pagkaing dala niya. Nagpaalam ako sa kanya na magpapalit muna ng damit dahil nakapantulog pa ako. Sinabi ko rin sa kanya na kung pwedeng mahintay niya ako ng ilang minuto para makapag-shower man lang ako dahil kagigising ko lang. Pinigilan niya ako at saka hinalikan sa noo. Sinabi niya kung ano man daw ang itsura ko ng mga oras na yon ay gusto niya. Namula ang mga pisngi ko sa papuri na yon at yon ang unang beses na may nagsabi sa akin ng ganon. Hindi ako nakaayos, may muta pa ako at magulo ang buhok ko pero nakita niyang maganda pa rin ako. Nawala tuloy ang kalahati ng insecurity ko sa sarili ko. Naupo na kaming pareho at saka sabay na kumain ng almusal na inihanda niya. Sa pagpapatuloy noon ng relasyon namin, Papa Dudut, ay marami pang ginawa si Bricks na hindi ko inakalang matatanggap ko. Lagi talaga siyang may bagong sorpresa noon
At hindi ko alam kung paano niya i-maintain yon kapag umabot na kami ng ilang taon. May mga umagang bigla na lamang siyang kumakatok noon sa bahay para ayain ako mag-travel. Madalas ay nagpupunta kami noon sa beach para masilayan ang bagong gising na araw habang nagtsatsa. Payapa ang puso ko noon sa piling ni Briggs at yun naman ang pinangarap ko una pa lamang. Marami nang nangyaring hindi maganda sa akin sa nakaraan. Kaya kapayapaan na lamang ang hanap ko at nakuha ko yon sa piling niya. Pinagdasal ko sa Diyos na sana ay hayaan niyang manatili ang kapayapaan na yon sa puso ko, Papa Dudut. Grabe lang. Bakit? Malapit na pala tayong mag-isang taon. Wow, nagbibilang na siya. Kahit segundo sinasama ko sa bilang. Ako, alam mo kung ano yung binibilang ko? Ano? Yung bawat dasal na natupad sa akin mula nung nakilala kita. Wag kang ganyan, naiiyak ako. Totoo nga. Ako rin na. Alam mo bang halos di na ako nagdadasal dati? Napagod na kasi ako paano ba naman kasi lagi na lang walang natutupad sa mga dasal ko. Pero ngayon, meron na. Ikaw? Kinilig ako ron Akala ko hindi na pakikinggan mga dasal ko. Akala ko sobrang busy na ng tadhana sa ibang tao kaya medyo nakalimutan na ako. Nagkaroon lang pala ng delay bago ka dumating sa buhay ko. Sabi nga nila, di ba? Delays are not denials. Ngayon ko lang yan naintindihan talaga. Kasi English? Che! Nagmamadali kasi ako noon. Nagmamadali ako na makahanap ng true love kasi pagod na akong napupunta lagi sa maling tao. Puro na lang trial and error, nakakasawa na. Tapos ngayon? Ngayon, andito ka na. Naiintindihan ko na kung bakit kinailangan kong maghintay kasi niluluto pa ng Diyos yung perfect love story para sa akin. Ang tamis naman. Mas tumamis ang buhay ko mula nang dumating ka. Diabetic na nga ata ako Ang alam ko, next week pa ang mansari natin pero gusto ko na sanang ibigay to sa'yo ngayon. Di na ako makapaghintay. Seryoso ba? Ikaw kasi, ang sweet ng mga sinabi mo. Di ko tuloy mapigilang ma-inlove sa'yo lalo. Nagsabi lang ako ng nararamdaman ko. At thank you, kasi ngayon lang ako nagkaroon ng karelasyon na very vocal sa nararamdaman niya. At ngayon lang ako nagkaroon ng karelasyon na kayang patunayan sa akin na hindi lahat ng lalaki sasaktan lang ako. Thea? Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa akin ngayong taon. Kung pahihintulutan ng Diyos, ikaw na rin ang magiging pinakamagandang mangyayari sa akin sa mga susunod na dekada ng buhay ko. Huwag kang ganyan, naiiyak na ako. Mula nung nakilala kita, wala akong ibang gustong gawin kundi makita kang masaya. Kahit hindi ako ang dahilan. Ikaw ang dahilan ko sa bawat saya na meron ako ngayon. Kaya nga pinag-ipunan kong bilhin tong ibibigay ko sa'yo ngayon. Dahil alam ko karapat dapat ka para dito. Ito na ba yun? Thea, mahal kita. At sana hanggang sa pagtulog ay alam mo yun. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang makasama kang tumawa sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Nandito ako lagi. I love you. I love you too. Kaya inaabot ko sa itong pulang maliit na kahon. Buksan mo. Ikaw na para makita mo. Akin na nga. Ang tagal kong hinintay to. Buksan mo na. Ikaw? Mahal yan. Binili ko pa sa Singapore yan. O sige na, isukat mo na. Isang pares ng hikaw ang inabot ni Briggs sa akin na nakalagay sa maliit na pulang kahon. Inakala kong singsing yon at aayain na niya akong ikasal. Napansin niyang nakatitig lamang ako sa higaw kaya kinuha niya yon sa akin at saka nilagay sa mga tenga ko. Nabigla ako sa sarili ko dahil masyado ako nag-expect na singsing ang laman ng pulang kahon na yon. Kahit sino naman siguro papadudod, hindi ba? Noong nailagay na niya ang hikaw sa mga tenga ko ay pinagmasdan niya ako at natakot ako na baka makita niyang desmayado ako. Kaya abot hanggang tenga ang peking ngiti ko. Hindi naman niya napansin na nalungkot ako lalo na noong nagpasalamat ako sa kanya at sa kaniyakap.
Pinagyabang niyang mahal ang mga hikaw na yon at talagang pinuntahan pa niya sa Singapore para lamang mabili yon. Hindi ko na nga pinakinggan ang iba pa niyang mga sinabi dahil masama ang loob ko. Alam kong nangako ko sa sarili ko na hindi ko tataasan ang expectations ko para kay Briggs, pero kasi gusto ko nang maitali sa kanya, Papa Dudut. Wala na akong ibang gustong hintayin noon. Gusto ko na lang noon na makasal na sa kanya para may formality na ang lahat. Kaya lang ay mukhang malabo pa dahil mas pinili niyang bigyan ako ng hikaw kesa sa singsing na pangarap ng bawat babaeng nagmamahal. Pagkatapos noon ay nag-aya na akong umuwi dahil baka hindi ko na makayanan pang maitago sa kanya ang pagkadismaya ko. Nagtaka rin siya kung bakit ako nag-ayang umuwi kaagad, usually ako naman yung gustong magstay pa ng mas matagal kapag kasama siya. Nagdahilan ako na sumasakit na ang puson ko dahil malapit na akong datnan. Hindi naman niya ako inusisa pa at sinunod na lamang ang gusto ko. Hinatid niya ako sa bahay at nagmadali akong pumasok sa loob para maging malaya na ako sa totoong nararamdaman at emosyon ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Na napigilan pa ang sarili ko, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko na ang pag-asa na anytime ay aayain na ako ni Briggs na pakasalan. Alam kong nangako ako sa sarili ko na hindi na ako ulit mag-expect ng kahit na ano sa karelasyon ko, pero naisip kong deserve ko pa rin namang mag-expect sa isang tao dahil alam kong kaya ko ring sabayan ang expectations na yon. Madalas akong nag-search sa internet kung paano mapapadali ang pag-propose ng isang lalaki sa isang babae. Lahat ng nakita ko ay sinunod ko pero walang naging epekto para kay Briggs. Naubusan ako ng pasensya lalo na kapag nagpaparinig na ako pero madalas ay deadma pa rin siya. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko kapag walang napupuntahan ang mga parinig ko dahil ayokong mag-away kaming dalawa. Hindi ko alam kung manhid lamang noon si Briggs o talagang ayaw niya lang pansinin ang mga sinasabi ko. Imposible namang hindi siya nakahalata sa mga pagpaparinig ko dahil masyado nang ang obvious lahat ng sinasabi ko. Sa tuwing magkasama kami ay wala akong ibang ginawa kundi ang magpasaring sa kanya at siya naman ay nakagagawa ng paraan para pasimpleng ibahin ang usapan. Nagkaroon tuloy ako ng kutob na baka hindi pa siya ready noon. Kaya nga ako nainis kasi ako ay ready na para sa kasal. Nasa tamang edad naman na kaming pareho pero bakit hindi pa niya maintindihan noon na kailangan na naming gawin yon. Hindi naman ako nagsawang iparating sa kanyang mensahe na gusto ko talagang maitali sa kanya. Hanggat hindi niya ako diretsang sinasabihan na ayaw niyang magpakasal ay hindi ako titigil sa pagpaparinig. Yon ang pinangako ko sa sarili ko. Nabusog ba kita sa spicy adobo ko? Sobra! Ang sarap! Pinakamasarap na adobong natikman ko. Masasarapan ko pa ang mga luto ko kapag mag-asawa na tayo. Paabot naman ng tubig, please. Narinig mo ba yung sinabi ko? Oo naman. Ay, gatas na lang pala. Ano? Gatas na lang yung iabot mo sa akin. Huwag na yung tubig. Mas nakakatanggal ng anghang ang gatas eh. Alam mo ba yon? Oo, nasabi mo na yan sa akin last week. Alam mo bang mahilig ako sa gatas? Kahit kailangan kong magising gatas ang iniinom ko kaysa kape. Hayaan mo kapag mag-asawa na tayo, lagi kitang aabutan ng gatas kahit ilang litro pa yan. Paabot na ng gatas, please. Maanghang na sa dila eh. Ay, sorry. Teka, salinan kita sa baso. Oh, heto na. Thank you ah. Masyado akong maalaga, no? Oo, the best ka sa pag-aalaga. Ganyan talaga yung mga babaeng nasa 30 na. Ha? Nasa tamang edad na kasi kami para mag-alaga at mag-asawa. Wala naman sa edad yan. Yung pag-aasawa? Yung pag-aalaga. Ako nga
12 anyos pa lang ako pero ako na yung nag-aalaga dati sa first girlfriend ko. Mantakin mo yun? 12 pa lang ako eh. Nagkaroon na ako agad ng girlfriend. Ikaw ba? Ilang taon ka nung una ka nagkaroon ng boyfriend? 15 years old ako noon. Nakakamiss yung puppy love, no? Oo, pero mas gusto ko yung ganitong klaseng love. Yung parang sa atin, hinog na at pwede nang pitasin. Parang mangga lang na pipitasin? O sige, i-ready mo na ang alamang at kakainin na natin ang manggang yan. Ang ibig kong sabihin, hinog na kasi yung relasyon natin. Parang mangga. Parang pwede nang mag-settle down, ganun. Paabot naman ako ng tissue. Hindi mo pa ba nakikitang hinog na ang relasyon natin? Ang mature nga ng relasyon natin kaya ako gusto. Ang sarap ng ganitong relasyon. Sana walang magbago. Pwede pa rin namang magbago. Pwedeng mapunta sa, alam mo na, Alam mo nga no, yung may altar, may pare. para tayong nagpipinoy henyo nito eh. Tao ba to? Pwede. Masaya ba to? Oo. Tayo ba to? Oo. Alamang? Ito naman nakakainis eh. Joke lang. Ikaw naman masyadong mainit ang ulo mo lately ah. Napansin mo pala. Bakit naman di ko mapapansin? Pag mahal mo ang isang tao, napapansin mo lahat sa kanya. Ah, talaga? Bakit hindi mo mapansin kung ano yung gusto kong tumbukin sa mga sinasabi ko sa'yo? Teya, Bakit? paabot nga ulit ng gatas. Maanghang pa rin eh. Gusto ko nang sakalin noon si Bricks dahil parang nananadya siyang hindi pansinin ang mga sinasabi ko. Kahit nga siguro bata ay maintindihan ang nais kong puntuhin noon. Bumigat tuloy ang nararamdaman ko dahil parang hindi naman ako gustong pakasalan ni Bricks. Kaya lang ayokong madala ang mood na yon na posibleng makasira sa magandang relasyon namin. Kaya naisip ko na baka humahanap lang ng tiyempo si Briggs. Baka nakaredy na siyang mag-propose pero gagawin lang niya yon kapag hindi ako nag-e-expect masyado. Sensitive din kaya si Briggs kaya alam ko noon na nakakahalata na siya sa mga sinasabi ko. Pero pinili lang niyang deadmahin para siguro ay masurpresa ako. Bigla akong kinilig sa naisip kong yon. Kaya naman nabuhayan ako ng loob. Hindi na muna ako magpaparinig at hinihintay ko na lamang na sumapit ang araw ng pagpo-propose niya sa akin. Kaya lang ay lumagpas na ang 1 taon ang relasyon namin pero wala pa rin siyang ginawa. Kaya naman nagbalik na ako sa pagpaparinig para naman ma-realize niyang gusto ko na talagang magpakasal. Hindi kasi kaya ng mga babae ang diretsyang magsabi ng nararamdaman namin kaya madalas ay puro lamang kami parinig. Hindi ko pinalipas ang 1 buong araw nang hindi nagpaparinig kay Briggs tungkol sa usapang kasal. Yun nga lang ay ganun pa rin ang reaksyon na nakukuha ko sa kanya noon. Madalas ay puro change topic ang nangyayari sa amin at hindi naman kaya ay tatawa na lamang siya para matapos na noon ang usapan tungkol doon. Nahiya lang talaga akong diretsahin siya dahil gusto kong manggaling sa kanya mismo ang proposal, Papa Dudut. Yun nga lang ay talagang nainip na ako at kakambal ng pagkainip na yon ang inis. Nahalata sa akin yon ni Briggs, Papa Dudut. Kanina ka pa tahimik dyan ah. Walang masamang manahimik. Toyo ba yan? Hindi. Kailangan ba kitang lambingin? Kailangan kong wag kang umiwas sa mga sinasabi ko. Umiwas? Ang maangang ka pa talaga. Hindi ko mag-gets, sorry. Okay, diretsahan na ha. Bakit ka ba umiiwas pag usapang kasal na? Hala? Tignan mo na. Ay, okay, sige, sasagot na ako. Sorry kung umiiwas ako. Kasi ayaw mo akong pakasalan? Hindi ah, hindi lang muna sana ngayon. Kung pwede, maghintay ka muna. 1 taon pa lang naman tayo. Di natin kailangang magmadali. Marami tayong oras para magpakasal. Enjoyin muna natin to. Kung pareho naman na tayong sure sa isa't isa, so bakit di na lang tayo magpakasal ngayon? Kasi gusto ko mapaghandaan yung proposal ko sa'yo. Yung magta-trending sa Facebook. Ayaw mo ba yun? Wala rin naman akong Facebook, hindi ko yun ma-appreciate.
Kahit simpleng proposal at kasal lang naman, okay na ako eh. Gusto mo mag-ambag pa ako sa gagastusin mo sa proposal? Hindi naman pwede yun. Gastos naming mga lalaki yun. Pero gusto ko na kasi. Ay, teka, tumatawag si Iya. Sagutin ko lang to tapos balik tayo sa usapang kasal ha? Sure. Sakto, may tatawagan din ako. Hello, Iya. Girl, busy ka? Kasama ko si Brix eh. May importante kaming pinag-uusapan. Okay lang ba tawagan kita mamaya? Pwede bang lumayo ka muna sa kanya bago ko sabihin tong babalita ko sa'yo? Kinakabahan ako ah. Ano ba yan? Girl, alam mo bang may asawa pa si Brix? Ano? Okay, mukhang hindi mo pa alam. Mukha bang alam ko? Mukha bang papayag akong maging kabit? Teka, huwag kang magalit sa akin. Hindi naman ako nanloko sa'yo. Paano mo nasabing may asawa na siya? Nanood kami ni Habi ng championship game ng basketball. Tapos nahuli sa fancam si na Brix at ang asawa niyang Tisay. Tisay ang asawa niya? Maganda? Hindi na importante kung maganda yung asawa. Ang importante rito, nalaman mong may asawa yung Brix na manloloko na yan. Baka naman kapatid niya o pinsan. May magkapatid bang naghahalikan? Sa pisngi o noo? Sa labi! Baka naman... Huwag mo nang ipagtanggol. Gusto may send ko sa'yo yung video ngayon para makita mo eh. Pasend sa email ko. Tawagan kita ulit. Bye. Teya, uwi na muna ako ha. May emergency sa bahay eh. May asawa ka na? Ha? May asawa ka na pala. Ikaw? Future asawa? Diba? Eh, kumusta naman yung championship game ng basketball na napanood nyo ng asawa mo? Sarap pa ng halikan nyo ah. Ha? Di ako nanonood ng basketball. Sinungaling! Ano bang klaseng pagbibintang yan? Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na nga ako siguro. Nababaliw na ako sa pag-iisip na ikaw yung perfect guy para sa akin pero hindi pa pala. Kumalma ka nga muna. Kanina lang pinag-uusapan natin ang kasal. Tapos ngayon nangaaway ka na. Bakit hindi kita aawayin? After mo kong gawing kabit nang hindi ko alam? Teya, ano bang mga pinagsasasabi mo? Akala ko na delay lang ang tadhana sa pagbibigay sa akin ng perfect guy. Pero nagpadala na naman pala siya ng panibagong lesson sa akin. Sana dininay na lang niya yung request ko. Pare-pareho kayong mga lalaki. Mga manluloko! Perfect cheater si Brix, Papa Dudut. Yung inakala kong the one for me ay nakalaan na pala sa iba. Inamin niyang matagal na siyang kasal at nasa ibang bansa ang asawa niya. Nagbakasyon lang daw sa Pinas kaya nagkasama ulit sila. Sinabi niya na malabo na raw ang relasyon nila dahil pakiramdam niya may ibang lalaki na ang asawa niya. Hindi ako naniwala dahil alam ko na yung ganong klase ng rason ng mga lalaki. Ganon din ang nirason ng ex ko noong pinili niya akong lokohin. Kaya hindi ko pinaniwalaan si Brix, Papa Dudut. Agad akong nag-walk out. Sinubukan pa niya akong tawagan pero blinako na siya sa number niya sa cellphone ko. Naiyak ako habang nasa taxi at nahiya pa ako sa taxi driver na binilhan pa ako ng tissue sa isang convenience store dahil basang-basa na ang mukha ko ng mga luha ko. Nasaktan ako sa ginawa ni Brix, Papa Dudut. Minahal ko siya pero hindi ko kayang maging number 2. Ilang beses na humingi ng chance si Brix sa akin at sinabing pwede naman daw naming itago muna ang relasyon namin. Hahanap lang daw siya ng tiyempo para maiwan ang asawa niya dahil ako naman daw ang mas mahal niya. Nagalit ako lalo dahil mas mahal niya ako. Ibig sabihin lang noon ay mahal pa rin niya ang asawa niya. Noong tinanong ko kung meron pa siyang pagmamahal sa asawa niya ay sumagot siya ng oo. Dinepensahan niya ang sagot niya at sinabing kaya ko raw siyang tulungan para makalimutan ang asawa niya. Mas lalo akong nagalit dahil ginawa pa niya akong panakip-butas matapos ko siyang unahin sa lahat. Yun ang huling beses na nakapag-usap kami. Pagkatapos noon ay pinili kong lumipat na ng tirahan para hindi na niya ako mahanap pa. Naging broken akong muli at hindi ko alam kung paano pa ako makakabangon. Masyado kong umasa na si Brix na ang perfect guy para sa akin. Pero naging perfect example lang pala siya ng taong hindi ko dapat mahalin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Julia, 35 years old at dati akong nagtatrabaho bilang recruitment specialist sa Taguig.
Sa Palawan talaga ako noon nakatira, doon ako nag-aral at nakapagtapos ng kolehiyo. Ilang taon din akong nagtrabaho doon at meron akong long-time boyfriend si Gerald. College pa lamang kami nang maging boyfriend ko siya at marami kaming mga naging plano. Hanggang sa mag-decide ako na magtrabaho sa Maynila at kaagad naman akong nakahanap ng trabaho dito. Papadudot kasama sa mga plano namin ni Gerald ang dapat na pagsunod niya sa akin sa Maynila. Ang plano pa nga namin ay dito na kami magsisimulang bumuo ng aming pamilya. Dito na kami bibili ng sarili naming bahay at uuwi na lamang kami sa Palawan para magbakasyon. Naniniwala kasi ako noon na mas magandang buhay at trabaho namin dito sa Maynila. Kaya lang isang masamang balita ang nakarating sa akin. Yon ay nang malaman ko ang biglang pagpanaw ng boyfriend kong si Gerald. Nabagsakan daw siya ng mga scaffolding sa building na pinagtatrabahuhan niya na naging dahilan ng kanyang pagpanaw, Papa Dudut. Julia, mabuti naabutan kita dito sa station mo ngayong lunch break. Ano ba naman kasi tong presentation na ginawa mo para sa meeting natin? Pinasa mo ba talaga to? Bakit ang daming typo? Tapos hindi malinaw ang nilagay mong explanation sa mga topic na i-discuss dito. Paano to maiintindihan ng client natin sa meeting? Pasensya na po, Ma'am Kat. Anong pasensya? Uulitin mo lahat to kung ayaw mong pare-pareho tayong pumalpak sa meeting. Oh, ayusin mo yan. Opo. Uulitin ko na lang po to. Pasensya na po talaga, Ma'am. Talagang kailangan mong gawin yan. Nasaan ba kasi ang utak mo nang ginawa mo yung mga presentation? Diba sinasabi ko sa'yo na pinakaayoko sa lahat yung hindi inaayos ang trabaho? Pati ako napeperwisyo? Dapat nandun lang ako sa opisina ko? Pinuntahan pa kita dito sa station mo? Umarap ka nga sa akin. Kanina pa ako dada dito tapos ikaw... Teka, may iyak ka ba? Hindi po, Ma'am. Anong hindi? Namumugto yung mga mata mo. Ano ba nangyari? Wala po, Ma'am. Ayos lang po talaga ako. Pasensya na kung nataasan kita ng boses. Pasensya na rin kung inabala kita ngayong lunch break mo. Pero gusto kong malaman mo na pwede mong sabihin sa akin kung ano man ang gumugulo sa'yo ngayon. Nakakagaan ang pakiramdam kapag may pinagsabihan ka ng problema mo. Ang totoo po, Ma'am Kat. Nakatanggap po kasi ako ng tawag mula sa pinsan ko sa Palawan. Sinabi niya po sa akin na nawala na raw po yung boyfriend ko. Namatay po siya kagabi dahil sa aksidente sa pinagtatrabahuhan niya. Ha? I'm so sorry, Julia. Matagal na po kaming magkarelasyon ni Gerald. College pa lang po, boyfriend ko na po siya at napakarami na po naming planong dalawa. Dapat po susunod na siya sa akin dito sa Maynila sa susunod na buwan. Kasi dito po namin planong magpakasal eh. Dito kami bubuo ng sarili naming pamilya. Dito po namin sisimulan to pa rin lahat ng mga pangarap namin. Pero hindi na po mangyayari yun kasi wala na po siya. Wala na po si Gerald. Alam ko na mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon. Dahil minsan na rin akong nawala ng mahal sa buhay. Hindi biro ang sakit sa dibdib na binigay ng pagkawala niya sa buhay ko. Pero kagaya ng palagi nating naririnig, lahat ng masasaya at mabibigat na pangyayari sa buhay natin, palaging may dahilan. Pero bakit po ganun? Bakit kailangan
kailangan po na maramdaman natin to? Bakit kailangan kunin sa atin kaagad ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay? Napakabata pa po ni Gerald para mamatay. Wala naman kasi makapagsasabi sa atin kung kailan tayo mawawala sa mundong to. O kahit pa ang mga tao na mahalaga para sa atin. Kaya hanggat kaya natin, kailangan na sulitin natin ang bawat oras na pwede natin silang makasama. Hindi naman namin gusto magkahiwalay ng matagal ni Gerald. Kinailangan lang niyang tapusin yung kontrata niya sa Palawan bago siya makasunod sa akin dito sa Maynila. Pero kung alam ko lang... kung alam ko lang na mawawala na siya... dapat hindi na lang ako umalis eh. Dapat hindi ko na lang siya iniwan na sa Palawan. Sige lang, Julia. Iiyak mo lang yan para gumaan kahit paano ang bigat dyan sa dibdib mo. Buong umaga na nga po akong umiiyak, ma'am. Pero hanggang ngayon halos madurog pa rin ang dibdib ko sa sobrang sakit ng nararamdaman ko dito. Pakiramdam ko, anytime pwede na akong sumunod sa kung nasan man si Gerald ngayon. Tigilan mo ang pag-iisip mo ng ganyan. Kasi kung naririnig ka ngayon ni Gerald, sigurado ako na hindi siya matutuwa. Sige ganito. Gusto mo ba mag-request ng vacation leave para makauwi ng Palawan? Pero ma'am, kakaregular ko lang po dito sa kumpanya. Mag-iisang taon pa lang po ako dito. Baka po hindi ma-approve yun lalo na't hindi ko naman po kamag-anak o asawa si Gerald. Ako nang bahala doon. Mag-request ka ng vacation leave for 2 weeks, tapos email mo sa akin. Ako na maglalakad para ma-approve yun sa HR. Basta magpakatatag ka lang. Hindi to madali kasi walang madaling paraan para matanggap natin ang pagkawala ng mahal natin. Pero wala tayong ibang choice kung hindi ang maging matatag para sa kanila. Papadudot, masungit at istrikta talaga ang operation manager naming si Kat sa opisina. Galit siya sa mga empleyadong nagkakamali sa trabaho. Dahil para sa kanya siya at ang kumpanya namin ang napiperwisyo. Halos lahat nga kami ay inis sa kanya kasi kapag nagpapasa kami ng mga report o presentation sa kanya, para sa meeting namin ay palagi na lamang negative comment ang ibinibigay niya sa amin. Para bang hindi na siya nakakita ng tama sa ginagawa namin. Ni minsan ay hindi kami nakarinig ng kahit na anong papuri mula sa boss namin. Pero nang araw na makita niya akong umiiyak sa station ko ay parang ibang Kat ang nakausap ko noon, Papadudot. Oo, masungit ang bungad niya sa akin at alam ko na sermon talaga ang aabutin ko dapat dahil sa kapalpakan na ginawa ko. Pero sa unang pagkakataon ay nakita ko yung soft side ng personality niya. Sa paraan ng pakikipag-usap at payo niya sa akin. Nagulat pa nga ako noong isuggest niya na mag-vacation leave daw muna ako para makapunta sa burol ng boyfriend ko. Alam ko kasi na naiinis siya kapag may mga absent o naka-vacation leave sa office namin kasi mas tatambakan kami ng trabaho. Kaya naman nakauwi ako ng Palawan noon at nakapunta sa burol hanggang sa libing ni Gerald. At nang bumalik ako sa trabaho, mas naging maayos na ang pakikitungo sa akin ni Kath. At may mga oras din na sabay kaming nagla-lunch o nagkakape sa break time. Marami rin kaming napagkwentuhan tungkol sa buhay at lumipas pa ang mga linggo at buwan. Nagsimula na kaming maging malapit sa isa't isa, Papadudot. Dami namang tao dito sa restaurant. Sa ibang restaurant na lang kaya ako kumain. Julia! Julia! Oh, si Ma'am Kat yun ah. Saka yung asawa niya yata ang kasama niya. Julia, dito ka na lang sa table namin. Nakakahiya naman pero sige na nga, lapitan ko na sila. Hi Ma'am Kat! Makamam naman to, wala naman tayo sa opisina. Kath na lang ang itawag mo sa akin. Sige.
May kasama ka ba? Wala eh. Akala ko kasi konti lang yung tao dito sa restaurant kaya pumasok ako para dito na lang mag-celebrate ng birthday ko. Pero baka lumipat na lang ako ng ibang restaurant. Birthday mo pala! Huwag ka nang umalis. Dito ka na lang sa table namin at sagot na namin ang dinner mo. Di ba, Han? Okay lang? Oo naman. Kahit ano pang orderin niya, sasagutin natin lahat. Ayos lang daw sa asawa ko kaya dito ka na sa table namin, ha? Sige, Kath. Thank you sa inyo ha. Wala yun. Sina namin. Nice to meet you, Julia. Nice to meet you din po, sir. Jay na lang. Lakas makatanda ng sir. Okay, sige. Bakit pala hindi ka nag-request ng birthday leave para nakauwi ka ng Palawan? Para nakapag-celebrate ka ron kasama ang family mo. Konti pa lang kasi yung leave credits ko kaya hindi ko muna ginamit. Tsaka mas gusto ko na ma-convert yun sa cash para may dagdag sa sweldo ko pagdating ng December. Malaki rin kasi ang magagastos ko pag umuwi ako ng Palawan. Sa bagay, mas gusto ko rin naman magtrabaho na lang sa opisina kaysa mamasyal kasi dagdag gastos pa yun. Pero masaya rin naman mamasyal, lalo na kapag kasama mo yung taong mahal mo. Siyempre naman, Han. Tama ka dyan. Naku, yung general manager natin sa opisina tumatawag. Sabado ngayon ah. Bakit tumatawag siya kahit wala tayong pasok sa opisina? Malamang tungkol na naman to sa trabaho. Sasagutin ko lang to. Babalik ka agad ako. Julia, pumili ka na ng pagkain dyan sa menu. Han, lalabas lang muna ako ha kasi mahina ang signal dito sa loob ng restaurant. Balik ako agad. Okay. Grabe si Kat. Napaka-workaholic. Kahit rest day, nagtatrabaho pa rin. Nako, mas workaholic pa yan sa workaholic. Kulang na nga lang, dalhin na niya yung buong bahay namin sa mismong opisina niyo eh. Ayos ka lang? Oo naman, ayos lang ako. Bakit mo na itanong? Para kasing ang lalim ng buntong hininga mo. Ang lalim ng hugot. Napansin mo pala. Minsan kasi nakakasawa na rin yung ganito eh. Yung magkasama nga kami ng asawa ko pero ayun siya oh. Umalis na naman para sagutin yung tawag na tungkol sa trabaho niya. Palagi na lang siyang ganyan eh. Mas may oras pa siya sa trabaho niya kaysa sa akin na asawa niya. Sorry. Medyo naging seryoso na yata ako sa mga sinasabi ko. May napili ka na ba sa menu na gusto mong kainin? Wala pa pero ito, titingin na ako. Papadudot na alala ko noong makarating ako sa Palawan at makita ko sa unang pagkakataon si Gerald na wala ng buhay sa kanyang kabaong ay halos mahimatay talaga ako sa matinding sakit sa dibdib na nararamdaman ko noon. Hindi kasi ako makapaniwala na wala na yung lalaking pinapangarap kong makasama sa buhay. Ang dami pa kasi naming plano at akala ko ay lahat yon ay magkasama naming matutupad. Pero hindi na pala. Sa 4 na araw na burol ni Gerald ay palagi akong nasa bahay nila. Sa tabi ng kabaong niya, Papa Dudut. Gusto ko na iparamdam sa kanya ang presensya ko at magkasama pa rin kami sa huling sandali ng katawan niya dito sa lupa. Nang mga oras ding yon, madalas akong chinachat at tinatawagan ni Kath para kumustahin. Nagwo-worry daw kasi siya sa akin at sinabi niya rin na kapag kailangan ko ng kausap, palagi raw bukas ang linya niya para matawagan ko siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam ko noon na may asawa na si Kath at yon ang unang pagkakataon na nakilala ko si Jay. Nahihiya rin talaga akong makijoin sa table nila kasi nga ay parang date nilang dalawa yon tapos ay sisingit pa ako. Mabuti na lang talaga at mabait din si Jay na kausap. Nilibre pa nga nila ako mag-asawa ng dinner para sa birthday celebration ko, Papa Dudut. At kahit na ilang beses na umalis si Kath sa table namin dahil sa mga kausap niya sa cellphone niya, ay nag-enjoy pa rin ako kasi maraming kwento noon si Jay. Papa Dudut, doon ko mas nakita kung gaano ka-workaholic na tao si Kath. Kasi kahit sa dinner date nilang mag-asawa ay dala niya pa rin ang trabaho niya. Napapailing na nga lang si Jay sa tuwing sasagutin ni Kath ang tawag o text sa kanya na may kinalaman sa opisina.
Tapos nakwento rin ni Jay na ganoon daw talaga si Kaho mula sa opisina namin, Papa Dudut. Grabe, kanina pa ako dito sa waiting shed pero wala man lang tumitigil sa mga taxi na pinapara ko. Julia, Oh, Jay! Iga, sakay ka na. Sabay na kita. Atid na kita sa inyo. Naku, hindi na. Okay lang ako. Thank you. Di ka na. Inatid ka na namin dati ni Kat sa apartment mo. Kaya alam ko na hindi yon out of the way sa bahay namin. Rush hour na ngayon. Mahihirapan ka na makakuha ng taxi. Kaya tara na. Sige na nga. May gusto ka bang music? Ayos lang kahit wala. Mas gusto ko nga yung tahimik eh. Ah, okay. Ayaw mo pala ng maingay. Sige, hindi na lang ako magsasalita. Parang sirato. Siyempre, ayoko rin namang mapanisan ng laway kung pareho tayong tatahimik sa buong biyahe. Sa bagay, tama ka dyan. Baka pag uwi ni Kat galing Singapore, hindi na niya ako i-kiss kasi bad breath na ako. Ewan ko sa'yo. Pero ang galing talaga ni Kat, no? Matalino na, masipag pa sa trabaho. Kaya siya yung palaging pinapadala ng mga client namin sa ibang bansa para mag-train ng supervisor sa bagong account namin doon. Kasi malaki ang tiwala sa kanya ng mga boss namin. At sa sobrang galing nga niya sa trabaho niyo, nakakalimutan niya na may asawa pa siya na nag-i-exist sa buhay niya. Hindi naman ganun yun, Jay. Ginagawa lang naman niya yun para sa future niyong dalawa. Hindi yan ang dahilan niya, Julia, kung bakit siya nagpapakasubsob sa trabaho. Kasi alam ko na ginagawa yun ni Kath para hindi niya maalala yung tungkol sa anak namin. Anak? Oo. Hindi ba naikwento ni Kath na nagkaroon kami ng anak? Hindi. Wala siyang kahit na anong nababanggit tungkol dun. Nagkaroon kami ng anak pero nawala rin siya kagad sa amin. Pinagbuntis siya ni Kath. At 8 months na yung baby sa tiyan niya nung makunan siya. Na-imagine mo yun? 1 buwan na lang. Maririnig na namin yung iyak ng baby namin pero hindi nangyari. Kasi kinuha agad siya sa amin ng langit. Sobrang na-depress yung asawa ko noon nung malibing yung anak namin. Muntik na nga rin siyang ma-ospital eh. Pero pagkalipas ng ilang buwan, nakita ko na lang na unti-unting bumabalik sa dati si Kath. Bumalik siya sa trabaho, nagtrabaho, hanggang sa ayun. Ginawa niya ng mundo ang pagtatrabaho. At ginawa niya yun para makamove on sa pagkawala ng anak niyo? Oo, ganun na nga. Nakakalungkot lang kasi dapat dalawa kaming sabay na nagmo-move on eh. Dapat nagtutulungan kami na makausad. Kaya lang, nagkaroon siya ng sarili niyang paraan para makapag-move on siya. Hindi niya napansin na naiwan na ako mag-isa na pilit kinakaya na tanggapin na wala na yung baby namin. Pero ayos na rin yun. Kesa nakikita ko siya na kagaya ng dati na sobrang nahihirapan. Sorry, napakwento ka patuloy ng tungkol sa anak niyo. Okay lang. Kasi alam ko naman na kailangan kong gawin to eh. Gusto ko nga mag-thank you sa'yo eh. Mag-thank you sa akin? Para saan? Sa pakikinig mo sa akin. Ang tagal ko na rin kasing gustong pag-usapan ng tungkol sa bagay na to pero syempre, hindi pwedeng sikat ang kausapin ko. Kasi nga, ayokong bumalik siya sa dating siya na hindi makabangon mula sa pagkakalubog niya sa matinding kalungkutan. Ang tagal kong sinolo tong kirot na to sa dibdib ko. Pero ngayon na nakausap na kita, kahit paano, gumaan ang lahat. Kaya, salamat talaga. Salamat sa pakikinig mo sa akin, Julia. Papadudot ramdam ko ang lungkot sa tono ng boses ni Jay habang nagkukwento siya ng tungkol sa relasyon nilang mag-asawa. Naramdaman ko na naging kampante na rin siya noon sa akin kaya naman nakwento niya na matagal na rin siyang may tampo kay Kath. Hindi niya raw maramdaman ang presensya nito bilang asawa. Yun pala yung binanggit ni Kath noon na nawala na mahal niya sa buhay. Akala ko'y kamag-anak niya lamang pero anak pala niya mismo, anak nila ng asawa niya.
Papadudod sinabi ni Jane na naiintindihan niya naman na nasaktan si Kath ng sobra sa pagkawala ng baby nila. At pakiramdam niya sa trabaho binuhos ni Kath ang oras para hindi maalala ang masakit na pangyayaring yon. Kaya nga lang papadudot kasabay noon ay parang nakalimutan na rin daw ni Kath na may Jay pang nag-i-exist sa buhay nito. Na pareho silang mag-asawa na nawala ng anak. Pero naiwan siyang nakabitin pa rin sa ere dahil hirap sa pagtanggap na wala na ang anak nila. Hindi niya lang pinapakita kay Kath para hindi ito maapektuhan. Ramdam ko na medyo naluluha na siya noon habang nagsasalita papadudot. Kaya naman niyaya ko na rin siyang magkape nang may makita akong coffee shop na madadaanan namin. Yon ang simula ng pagiging magkaibigan namin ni Jay papadudot. May mga oras na tinatawagan niya ako kapag weekend para itanong kung gusto ko raw ba na kumain sa labas o magkape. Nainip raw kasi siya sa bahay tapos naka-rest day overtime pa si Kath. Kaya wala raw siyang kasama. Alam ko na hindi magandang tingnan na nagkakasama kaming dalawa nang wala si Kath. Pero hindi ko siya matanggihan. Hanggang sa nauwi na nga sa bawal na pag-iibigan ang nasimula naming pagkakaibigan ni Jay, papadudot. Sorry, ngayon lang ako nakatawag sa'yo. Ang dami kasi namin ginagawa dito sa opisina eh. Ayos lang. Naiintindihan ko kasi kapag ganitong oras, alam ko na busy kayo sa trabaho. Kumain ka na ba? Eto, kaka-lunch break ko lang. Nang makabili ako ng pagkain ko, tinawagan agad kita kasi gusto kong marinig boses mo eh. Bakit naman? Siyempre, para ganahan akong kumain. Kailan pa naging panghimagas ang boses ko? Alam mo naman kasi na marinig ko lang ang boses mo, pwede na akong hindi kumain ng isang buong araw eh. Parang ewan to. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ay, teka, tapos ka na bang kumain? Baka mamaya na, abala ko lunch break mo ha. Tapos na akong kumain, be. Ako nga to nakakastorbo kasi kaka-lunch break mo lang. Kahit kailan, hindi ka naging abala sa akin. Kung pwede nga lang, ikaw na maging pagkain ko. Sira. Kumain ka na nga dyan kasi pabalik na rin ako mamaya sa office namin. Inuubos ko lang tong juice ko. O sige, tawagan na lang kita ulit mamaya. I love you, be. I love you too. Bye. Ay, ito talagang beko. Napaka-sweet. Julia, pwede ba Ano ba tayo yun? mag-usap? Ay, sorry kung nagulat kita. Gusto lang kasi kita makausap. Okay lang ba? Ha? Okay lang, Kat. Hindi pa naman tapos ang lunch break ko. Upo ka. Salamat. Tungkol saan ba yung gusto mong pag-usapan natin? Tungkol sa asawa ko. Oh, ayos ka lang? Oo. Ano kasi, matamis pala masyado tong juice kaya bigla na lang akong nasamid. Ano ba yung gusto mong pag-usapan natin tungkol kay Jay? Ano kasi, pakiramdam ko, may ibang babae na yung asawa ko. Baka ano lang, baka pakiramdam mo lang yun, pero baka hindi naman talaga. Iba na kasi siya eh. Paanong iba? Hindi na siya kagaya ng dati na palagi akong tinatawagan kapag lunch break niya. Tapos kapag magkasama kami sa bahay, hindi na kami masyado nag-uusap. Hindi niya na ako nilalambing. Palagi niya lang hawak yung cellphone niya, tsaka nakita ko na iba yung password ng cellphone niya. Hindi naman ako nakikialam sa mga gamit niya. May kailangan lang akong i-transfer na picture mula sa cellphone niya. Kaya kinuha ko yun habang nasa banyo siya. Tapos, ayun nga. Hindi ko nabuksan kasi iba na ang password. Nung nakita niya ako na hawak yung cellphone niya, nainis siya tapos kinuha ulit sa akin yung cellphone niya. Baka naman, Ibang babae yung dahilan kung bakit nagbabagong ugali ng asawa ko. O sige, tatanungin kita. Nahuli mo na ba dati na may ibang babae ang si Jay? Hindi pa. May history na ba siya ng pagloloko sa relasyon nyo?
Wala naman. Madalas ba kayo nag-aaway o nagsisigawan sa bahay nyo? Hindi rin naman kami masyado nag-uusap sa bahay. Palagi kasi akong pagod sa trabaho kaya madalas nagpapahinga na lang ako. See? Walang dahilan para magloko ang asawa mo, Kat. Siguro, stress ka lang din kaya kung ano-anong napapansin mo kay Jay. Natatakot kasi ako. Natatakot ako na baka may ibang mahal na si Jay. Hindi ko kakayanin yun, Julia. Ayoko mawala sa akin ang asawa ko. Hindi mawawala sa'yo si Jay kasi mahal ka niya. At sigurado ako na hindi niya magagawang lokohin ka. Kaya relax ka lang. Magtiwala ka sa asawa mo. Magtiwala ka sa pagmamahal niya sa'yo. Papa Dudut, hindi ko kailanman naisip na pwede kong maging boyfriend si Jay at aaminin ko na attracted ako sa kanya noong unang beses pa lamang na nakilala ko siya. Kasi kahit halos 5 taon ang tanda niya sa akin, yung tipo talaga ng itsura niya ang type ko sa isang lalaki. Matangkad, maputi, maskulado at matangos ang ilong. Bonus pa na mabait siya at mapagmahal siyang asawa kay Kath. Kaya kapag niyayaya niya akong magkape na kaming dalawa lamang ay hindi ko siya matanggihan kasi nag-e-enjoy ako na kausap siya, Papa Dudut. Akala ko pa nga noong una ay naaawa lamang ako sa kanya sa sitwasyon niya bilang asawa ng boss ko, Papa Dudut. Kasi hindi niya deserve ang hindi bigyan ng oras ng babaeng mahal niya. Kaya hindi nagtagal ay unti-unti kong naramdaman na yung awa na yon ay nauwi na sa pagmamahal. Pero maniwala sana kayo na pilit kong pinigilan ang pagmamahal na yon. Dahil ayokong makagawa ng pagkakamali, Papa Dudut, at ayokong masakta ng boss ko na kaibigan ko na rin. Pero sadyang mahirap kalabanin ang sinisigaw ng puso. Lalo na kapag tinamaan ito sa maling tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kinabahan talaga ako nang bigla na lamang lumapit sa akin si Kath para kausapin ako. Ang akala ko ay alam niya ang tungkol sa relasyon namin ng asawa niya. Natakot ako na baka sampalin o bigla na lamang niya akong sabunutan noon, Papa Dudut. Baka bigla na lamang niyang gawin ang mga bagay na nakakahiya tulad ng pag-iiskandalo sa pinagtatrabahuhan namin. Pero hindi pala dahil iba ang pakay niya. Gusto niya lamang pala akong makausap tungkol sa mga kakaibang napapansin niya sa asawa niyang si Jay. Hindi rin talaga ako makatingin ng diretsyo noon sa mga mata ni Kath, Papa Dudut. Natatakot ako na baka mabasa niya sa mga mata ko na nagsisinungaling lamang ako. Ilang beses din akong nagkunwaring nauubo para lamang mabuo ulit ang boses ko. Medyo nababasag na kasi yon at nauutal pa ako. Ibinigay ko ang lahat ng kaya ko para magpanggap na walang alam tungkol sa bagay na kinukonsulta niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na mabait ang asawa niya at alam ko na mahal siya nito. Kahit ang totoo, ako na ang bagong mahal ng asawa niya, Papa Dudut. Be, wag mo naman ako halikan dyan sa batok ko. Nakikiliti ako. Hindi ko tuloy mapasok tong susi dito sa doorknob. Ano ba? Nanggigigil na kasi ako sa iyo eh. Sandali lang. Mas lalo tayong hindi makakapasok ng kwarto kapag hindi ko nabuksan tong pinto. Ayan, bukas na. Teka, doon na tayo sa kama. Grabe. Baka mamaya pareho pa tayong gumulong dito sa sahig eh. Eh di sige, bubuhatin na lang kita. Ay, ano ba yan, Be? Nagulat naman ako sa pagbuhat mo sa akin. Gusto ko lang buhatin ang reyna ng buhay ko. Be, siguro naman ngayon, wala nang mga istorbo sa atin kasi kanina pa talaga kita gusto halikan ng matagal eh. Kaninang-kanina pa, nasa labas pa lang tayo ng kwarto natin. Kahit gaano pa katagal, Be.
Yan ang gusto ko sa'yo, be. Ang bilis mo kausap eh. Pakis nga. Teka, cellphone ko nagre-ring. Kukunin ko lang sa bulsa na short ko. Mamaya na, be. Pero baka kasi importante yung tawag na yun. Saglit lang, mabilis lang to. Si Kat tumatawag. Huwag ka maingay, be. Sasagutin ko lang, ha? Sige. Hello, Kat? Hi, Julia! Kumusta? Ayos naman. Bakit ka napatawag? Alam ko na pangalawang araw mo pa lang sa 1-week vacation leave mo. Pero gusto lang kitang kumustahin. Wala kasi ako makausap dito sa office ngayong lunch break kaya tinawagan kita. Sana hindi ako nakakaistorbo. Hindi ka nakakastorbo. Okay lang. Wala pa rin naman ako masyadong ganap dito sa beach. Nakahiga lang ako tsaka nagsiselfone sa kwarto. Bakit hindi kayo mag-swimming ng mga pinsan mo? Tinatamad pa sila eh. Mga tulog nga eh. Mamaya na lang daw ulit kapag palubog na yung araw. Sa bagay, mas masarap mag-swimming kapag hindi mataas ang sikat ng araw. Nag-lunch ka na ba? Kakabili ko lang ng food ko pero wala akong ganang kumain. Bakit naman? Hanggang ngayon kasi, hindi man lang tumatawag sa akin si Jay. Alam ko naman na busy siya sa out-of-town conference. Siguro yun o tatawag din sa'yo. Alam mo naman yung asawa mo na yon. Nahawa na ng pagiging workaholic sa'yo. Ngayon alam ko na ang nararamdaman niya kapag wala akong oras sa kanya nang dahil sa trabaho ko. Kapag nakauwi na talaga siya, babawi ako sa kanya. Ipagluluto ko siya ng mga paborito niya, yayayain ko siyang palagi mag-date kami sa labas at mas magiging sweet pa ako sa kanya. Basta ipaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Nagiging madrama na naman ako. Sorry nasisira ko tuloy ang bakasyon niyo ng mga pinsan mo. Okay lang, Kat. Sabi ko naman sa'yo, handa ako makinig sa mga ikukwento mo sa akin. Salamat, Julia. O sige na, ibababa ko na tong tawag kasi para makapag-enjoy ka na dyan. Kakain na rin ako dito sa pantry. Okay, sige. Ay, Anong sabi ni Kath? hindi mo pa raw siya tinatawagan o tinitext man lang. Wala naman akong sasabihin sa kanya eh. Tsaka busy tayong dalawa ngayon dito eh. Pero kailangan mo pa rin siyang tawagan. Mamaya na lang, be. Jay, sikat pa rin ang asawa mo kaya responsibilidad mo na tawagan o i-text man lang siya. Oo nga, asawa ko siya. Pero ikaw na yung mahal ko, Julia. Alam mo naman kung paano natin pinagplanuhan tong alis natin na to. Ilang araw na nga lang tayong magkakasama eh. Hahatiin ko pa ba yun kay Kath? Gusto ko lang naman na mas maiparamdam ko sa'yo na seryoso ako nung sinabi ko sa'yo na mahal kita. Kaya hayaan mo na lang muna ako. Ite-text ko rin naman si Kath eh. Pero mamaya na. Hindi naman importante na mag-update ako sa kanya eh. Ang importante, matapos natin yung nasimula. Papadudot umabot na noon ng halos ilang buwan ang relasyon namin ni Jay. At mas lalo naman kaming naging malapit ni Kath sa isa't isa. Komportable siya na sinasama nila ako minsan ni Jay sa mga date nila lalo na at alam niya na mag-isa lamang ako sa Maynila. Pero ang hindi niya alam ay nagbabakasyon kami ni Jay ng kaming dalawa lamang. Kagaya na nga lamang noong mag-request ako ng vacation leave na kaagad na inapprove ni Kath. Dahil ang sabi ko ay mga pinsan ko ang kasama ko. Tapos nagpaalam naman si Jay sa asawa niya na may out-of-town conference siya. Halos isang linggo kaming nagpakasarap na maamin ang lahat ng gusto namin bilang magkarelasyon. Yung maglakad na magka-holding hands, kumain sa restaurant nang hindi kinakabahan, at mag-kiss kahit pa may mga tao sa paligid. Mas naiparamdam ni Jay sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kaya nga lang sa paglipas pa ng mga araw at linggo ay napapadalas ang paghingi sa akin ng payo ni Kath, Papadudut. Lumalakas daw kasi talaga yung pakiramdam niya na may ibang babae ang asawa niya. Madalas niyang nakikita si Jay na may chinachat at kapag lumapit na raw siya ay biglang papatayin ni Jay ang cellphone niya.
at nakakaamoy raw siya ng pamilyar na pabangong pambabae sa mga damit ni Jay. Kaya naman nagpalit din talaga ako ng brand ng pabango noon. Pero nang minsang umiyak na sa akin ang konsensya ko, Papa Dudut, hanggang sa mag-decide akong itama ng lahat ng maling ginagawa ko noon, Papa Dudut. Jay, Anong wala, Julia? Hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari sa'yo? hindi pa ba malinaw ang lahat? Anong ibig mong sabihin? Yung sinabi mo na gusto mo nang tapusin ang lahat sa ating dalawa? Oo. Pero bakit? Anong bakit? Kailangan ko ba talagang i-explain kung bakit? Siyempre, kailangan mo i-explain sa akin. Hindi naman kasi pwedeng sabihin mo na lang na break na tayo sa text lang eh. Na walang kahit na anong dahilan. Okay, fine. Gusto mo ng dahilan? Sige. May asawa ka, kasal ka, at boss ko lang naman ang asawa mo. O ngayon, sapat na bang dahilan yon o kulang pa? Mahal kita, Julia. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Di mo ba ako narinig? Mahal kita. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para ipagpatuloy natin yung relasyon nating dalawa? Jay, hindi mo ba talaga naiintindihan? Hindi na nga natin pwedeng ituloy to kasi may asawa ka na. Kahit mahal natin ang isa't isa? Oo. Kasi mulat sa pulpa, mali na ang lahat sa ating dalawa. Kaya please lang, umalis ka na. Tigilan mo na ako kasi... Bakit ba ang tigas mo? Bakit bigla mo na lang pinipigilan yung sarili mo? Ba't pinipigilan mo yung nararamdaman mo para sa akin? Dahil naaawa na ako kay Kat. Asawa mo siya at kaibigan ko siya. Hindi niya deserve ang masaktan. Jay, please. Nakikiusap na ako. Umalis ka na. Huwag mo na akong guluhin. Magre-resign na rin ako para hindi na malaman ni Kat ang tungkol sa atin. Alam ko na! Hindi mo na kailangan mag-resign dahil alam ko na lahat! Kat? Anong ginagawa mo dito? Ako pa talagang tinanong mo, Jay? Seryoso ka dyan? Pero sige, sasagutin ko ang tanong mo. May GPS lang naman ang kotse mo kaya na-locate ko kung nasan ka. Ako naman na magtatanong, anong ginagawa mo rito sa bahay ng recruitment specialist ko, Jay? Kat, sandali. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Huwag napakasama ng ugali mo! Pinagkatiwalaan kita! Sa'yo ko lang sinabi ang lahat ng tungkol sa nararamdaman ko sa pagluloko ng asawa ko tapos ikaw lang pala ang kabit niya? Kaya pala pamilyar ang amoy ng pabango sa damit niya? Dahil pabango mo pala yung amoy na kumakapit sa damit niya? Tinuring kitang kaibigan at parang kapatid ko tapos ano? Tatraidorin mo lang pala ako? Ang kapal talaga ng mukha mo! Huwag mong sisihin si Julia. Wala siyang kasalanan dito. At sinong dapat sisihin ko sa panloloko niyo sa akin? Sino may kasalanan? Ako? Oo! Ikaw talaga ang may kasalanan. Kasi kung hindi mo nilunod yung sarili mo sa lungkot at sa trabaho mo dahil sa pagkawala ng anak natin, sa tingin mo magloloko ako? Ha? Maghahanap ako ng pagmamahal sa ibang babae? Hindi, Kath. Hindi mangyayari to kung hindi dahil sa'yo. Wow! Grabe ka, Jay! Isa ka rin na sobrang kapal ng muka! Kung may problema ka na pala sa akin, bakit hindi mo man lang ako kinausap? Bakit hindi mo sinabi ang mga issue mo sa akin at sa relasyon nating dalawa? Ibigan pa na tinuring ko ng kapatid ko! Kat, I'm sorry. Sorry? Sorry lang? Ha? Sa tingin mo ba maayos pa ng sorry na yan ang perwisyon binigay mo sa buhay ko? O ano? Ha? Masaya ka na ngayon? Masaya ka na nakasira ka ng relasyon? Na naagaw mo na sa akin ang asawa ko? Julia! Ano ba naging kasalanan ko sa'yo? Naging mabuti naman akong kaibigan. Bakit kailangan mo ako suklian ng ganito? Bakit yung asawa ko pa? Bakit si Jay pa? Maniwala ka sa akin. Hindi ko naman sinasadya lahat ng to. Hindi ko lang talaga... Hindi sinasadya, pero may ilang buwan ka para sabihin sa akin ang tungkol sa relasyon niyong dalawa. Pero hindi mo ginawa! Hindi mo ginawa kasi masama ka! Plastic ka at wala kang kwentang kaibigan! Kaya magsama kayo na manloloko ka sa... Papa Dudut, hindi
talaga madali para sa akin ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Jay pero naawa na talaga ako noon kay Kath. Lalo na at ako ang sinasabihan niya ng mga problema niya tungkol sa asawa niya. Umiiyak siya nang sabihin niyang nagsisisi na siyang pinabayaan niya ang relasyon nilang dalawa. Nasaktan lamang daw siya sa pagkawala ng anak nila kaya naman sinubsob niya ang sarili niya sa pagtatrabaho. Pero hindi niya raw gusto na mawala ng oras sa asawa niya at hindi niya gustong mawala ang asawa niya sa kanya. Papa Dudut, tinanong din ako ni Kath noon kung may nakukwento raw ba si Jay sa akin na tungkol sa ibang babae. Alam niya raw kasi na close na rin kaming dalawa at syempre wala akong kahit na anong sinabi sa kanya. Nagpayo lang ako na baka mali lang ang hinala na ibinibigay niya kay Jay at sinabi ko na naniniwala akong maaayos pa nila ang relasyon nilang dalawa. Sinabi ni Kath na sana nga raw ay maayos pa talaga nila dahil hindi niya raw kakayanin na mawala si Jay sa kanya. Nawala na raw siya ng anak kaya baka mamatay na raw siya kapag pati si Jay ay mawala sa kanya. Labis pa siyang nagpasalamat sa akin kasi palagi raw akong nakikinig sa mga problema niyang paulit-ulit lang naman daw. Sinabi niya rin na napakaswerte niya na nakilala niya ako dahil tinuring niya raw ako na parang tunay niyang kapatid. Doon ako tuluyang nilamon ang konsensya ko, Papa Dudut, kasi trinaydor ko hindi lamang ang boss ko, kung hindi ang tao na tinuturing ko na parang parte na ng buhay niya. Kaya naman kahit mahirap ay sinimulan ko nang iwasan si Jay, Papa Dudut. Umiyak ako sa apartment kapag hindi ko sinasagot ang tawag niya. Kapag nagsisinungaling ako na may lakad ako sa tuwing aayain niya ako na mag-date kami. At kapag pinaparamdam ko sa kanya na ayoko na. Hanggang sa mag-send ako ng isang text message sa kanya kung saan ay tinatapos ko na ang relasyon naming dalawa. Ayoko na kasi siyang makausap o makita pa, Papa Dudut. Kasi baka bumigay lamang ako at makipagbalikan pa sa kanya. Siguro right timing na rin yung pagdating ni Kath noon at yung nalaman niya na ang babaeng umaagaw sa atensyon at pagmamahal ng asawa niya ay ako. Oo, nasaktan ako ni Kath emotionally and physically. Pero alam ko na deserve ko yon at kulang pa nga para sa mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Kaya naman kinabukasan din ay kagad na ako nag-file ng immediate resignation. Hindi na ako naglakas pa ng loob na kausapin si Kath at tuluyan ko na ring pinutol ang anumang komunikasyon namin ni Jay. Tama na yung minsang nagkamali ako at sapat na yung mga oras na pinagsaluhan namin para sa kasalanang nagawa namin. Papadudot na lamang ko mula sa dati kong kaopisina na muling nagkaayos sina Jay at si Kath. Ngayon na halos 4 na taon na ang nakakaraan mula nang mangyari ang lahat ng ito ay nakita ko sa Facebook nila na may 2 na silang anak. Nakakatuwa lang na naging maayos pa rin ang relasyon nila sa bandang huli. Naka-move on na rin ako at totoong masaya ako para sa kanila. Minsan kasi ang paraan para mas mabilis kang makapag-move on ay yung tanggapin ang lahat ng pagkakamali mo. Pati na yung katotohanan na kailanman ay hindi ka magiging masaya sa piling ng tao na alam mong hindi naman para sa'yo.